Ano ang nangyari sa Build Better More? Bakit ito'y naging Build Better No More? Alam niyo yung nangyari sa mga foreign assisted projects. Binawasan ng todo-todo na madidelay masyado o mahihinto ang mga proyekto. Alam niyo yung Panay Guimaras Negros Bridges, wala nang pag-asa yan sa panahon ni Marcos. Inutang na natin yung pera, dumating na dito, nawala. Wala pa rin. Yung subway natin, madidelay yan dahil ang laki ng ibinawas na pondo. And all other projects na may kinalaman sa ating transportasyon, which is a very vital infrastructure project ng Pilipinas. Ano yung priority nila? Flood control. Sa flood control kasi, ang proyekto, ang pangalan, construction, maintenance, repair of flood mitigating infrastructure. So, kung wala pa, pwedeng mag-construct. Kung meron na, pwedeng i-repair, pwedeng i-maintain. Ang the same amount, kung ano man ang ilalagay. Wala naman talagang specifics dyan kung hindi yan lang eh. It's a very broad program. So, alam nyo, yung mga na-discover ni Governor Chavit Singson na 2-3 pondo sa isang proyekto, it would really happen with that kind of program. So, yung mga pinapangarap natin, pinatikim kayo ng Kamuning na underpass, yun lang. Walang mangyayari na maganda sa Pilipinas hanggat si Marcos ang may hawak ng panguluhan. Nothing will happen. We will go to the worst of the worst dito sa Asia and the whole world. Talagang uubusin talaga ang pera ng taong bayan bago natin maramdaman na kailangan na ng pagbabago. And their plans to extend the leadership of Marcos is becoming more of a reality and is really dangerous. Sa dami ng question sa Korte Suprema, sa kanilang pamamalakad, hindi lang sa budget, kung hindi pati yung mga pag-transfer ng pondo, is an indication that to this administration and to this leadership, money is important not for the progress of the country, but for the progress of the politicians who supports them, who are with them, and could be bribed. Po natin, respetuhin naman natin at bigyan sila ng halaga kasi taon-taon on the average 40 billion pesos ang pinapapasok nila, pinapadala nila sa ating ekonomiya. Itong BBM administration na ito, lugmok na ito kung wala ang mga OFW na nagpapadala ng 40 billion pesos on the average bawat taon para sa kanilang pamilya ay makakain ng tama, may decent life at may pang-tuition sila. Sa konting request nila na wag na silang bawasan sa PhilHealth, hindi pa magawa ng BBM administration. Talaga bang sukdulan na ang pangangailangan nyo dyan, BBM gang? At pati PhilHealth pa ng OFW na sinasabi nila hindi na nila kailangan, ay talagang pababayarin nyo pa sila. Tsaka, ang babaho ng tingin ng maraming iba dyan na may pinag-aralan sila na kala nila silang lang marunong. Baba ng tingin nila sa mga OFW. Lalo na dahil karamihan sa kanila Duterte. Wala kayong respeto sa mga kababayan nyo na kumakayod sa ibang bayan. Naiiwan ng pamilya dito para lamang mapunuan ang pagkukulang ng gobyernong ito.
Dahil wala namang trabaho dito. As of now, 2.4 million ang Pilipinong walang trabaho. At around 15 million naman ang underemployed o kaya nagtatrabaho lang ng part-time o nagtatrabaho sa mga trabahong walang katiyakan o mababa sa kanilang pinag-aralan. Respetuhin po natin ang ating mga overseas Filipino workers. Hindi lamang dahil kababayan natin sila. Dahil po sila sumasalba sa ekonomiya ng Pilipinas ngayon.